Kapag may nakikita siyang babaeng maganda, doon siya nagagalit sa akin at pangit na raw siya at losyang na kahit hindi naman. Minsan pa sinasabi niya sa akin na ako raw yung dahilan kung bakit ganun yung katawan at itsura niya. Hindi niya nakikita yung lahat ng ginagawa ko sa kanya. Since birthday, isa lang yung naging girlfriend ko pero naghiwalay din kami agad. Year 2020, nag-aral pa ako ng ibang language kasi bala kong mag-abroad. Pero online class lang ako kasi nga pandemic pa that time. Hanggang sa nawalan na ako ng gana mag-aral kasi na-bored na rin ako. Fast forward ay may niligawan akong babae. Kapit-bahay lang namin pero palagi niya akong binabasted. Kaya simula nun tumigil na rin ako ng kakukulit sa kanya. Until one day ay may nakita akong babae na kasamahan siya ng friend ko na girl. Naging interesado ako sa kanya kasi mabait siya, maganda at masayahin. Hanggang sa unti-unti ko siyang nakilala at naging magkaibigan kami. Single mom nga pala siya at nagtatrabaho siya as kasambahay doon mismo sa lugar namin. Kaya palagi kaming nagkikita. Fast forward after a month na ligawan, sinagot naman niya ako agad. At 2 weeks pa lang yung relationship namin ay tinanan ko agad siya. Nag-live-in kami ng 2 years bago kami binigyan ng anak year 2023. At dito na nagbago ang lahat pati na yung ugali niya. Naging selosa siya ng sobra kahit wala akong ginagawa. Minsan naiisip ko hindi niya ba nakikita lahat ng ginagawa ko sa kanya. Pag umaga, maaga akong gigising kasi magsasayang ako at magluluto ng pang-agahan namin. At bago ako papasok sa trabaho, lulutuan ko muna siya ng pang-lunch niya. At pag uwi ko, ako pa rin yung magluluto ng ulam namin. Ganun ko sila kamahal pero hindi niya yon nakikita. Yung bawat pagpapahalaga ko sa kanya at sa anak ko, ako na lahat sa bahay, pati ang paglalaba kasi naawa na ako sa kanya. Kasi nakikita ko siyang pagod sa pag-aalaga ng bata kaya kung ano ang kaya kong gawin ay ginagawa ko. Kasi mahal ko sila At pag may makita siyang babae na maganda, dun siya nagagalit. Kasi ang pangit na daw niya at ang losyang kahit hindi naman. Minsan pa sinasabi niya sa akin na bakit daw ako. Na ako daw ang dahilan kaya naging ganun yung katawan at ang itsura niya. Ano ba yung dapat kong gawin at sabihin ko sa kanya? Sana matulungan niyo po ako at maraming salamat po, Mami Len. Letter sender, Carlo. Sa tingin ko, yan yung kalimitang sinasabi na postpartum after birth. Actually, depende sa babae kung paano i-handle ang postpartum. Ito yung common condition that affects sa mga nanay na nakakaranas ng postpartum. Hopeless and anxiety, then insecurities niya sa katawan, causing feelings of sadness. Dinidibdib talaga na feeling lost siyang kahit sa tingin yung mga mistere hindi naman. At mabilis ding uminit ang ulot, umigsi ang pasensya. Yung naiiyak sa mababaw na bagay, lahat ay binibigdil. Lahat issue at pakiramdam na laging may kulang sa kanila. Kuya, para ma-overcome niya to, dapat tulungan niya rin yung sarili niya. Lalo at apektado ka na. Ang tanong ko ay hanggang saan ang kaya mong ibigay na pang-unawa? Kasi sa kwento mo halos ikaw ng lahat Yung laging umiintindi sa kanya at kung palaging ikaw yung uunawa at hindi tutulungan ng sarili niya at patuloy ang pagtatantrums niya, baka unti-unti ikaw yung bumigay at manawa. Napakaswerte ni Mami sa'yo. My best advice, seek professional help for proper treatment. At nang malinawan din siya at mag-guide siya ng tama. Kasi seriously kuya, mostly natagal daw yan ng 7 years Lalo na't kagaya mo ang mister.